Hi mga beshi! Kumusta na? Ngayon, ang gagawin naman natin ay ang paglalagay ng soft gel. Panoorin niyo ako kung paano maglagay ng soft gel. Ang iba, Gel X ang tawag nila, hindi soft gel. Pero kami, soft gel ang tawag namin dyan. Ang soft gel, may iba-ibang klase ng sizes. So, kailangan mong tignan mabuti kung anong size yung kuko ng customer. Dapat sakto lang talaga siya, hindi siya lalampas sa balat. Kasi kapag lumampas siya sa balat, mga 2 days, 3 days, wala na, matutuklap na yung soft gel mo. Pag naglagay kami ng soft gel, minsan nag-i-stay siya ng 3 weeks or 1 month, and also you can do maintenance for that. Ang maintenance ng soft gel is builder kasi pareho rin siyang gel. It's yung kuko na ito ng soft gel is ready-made by gel. So, pag maintenance mo siya, i-maintenance mo siya ng builder kasi yung builder, gel din siya. Kaya yun ang ginagawa namin sa mga customer. Sinusukat ko muna lahat ng kuko ng customer para mamaya pag nasukat ko na lahat, lagay na lang ako ng lagay, hindi na siya mahirap kaysa yung paisa-isa mo siyang hanapin yung sukat niya. Ngayon, ang isusunod ko naman ay ang pag-cleanse ng customer. Kailangan maayos ang preparation. Kailangan linisin mo ng todo-todo yung kuko ng customer para wala siyang maiwang oil. Kasi tayo, may natural oil tayo sa ating mga kuko. Kailangan linisin mo yan ng todo-todo. Kasi pag hindi mo nalinis yan, yan din ang isang tendency na matutuklap yung soft gel ng customer. Hindi siya maglalas ng long time. The second thing, lalagyan ko ng primer lahat ng kuko. Tapos, lalagyan ko din yung kuko ng ating customer. Tapos, ayun na, maglalagay na ako ng adhesive. Yung hawak ko na yan is adhesive siya. Tapos, mayroon na siyang ilaw. Lalagyan ko lang siya ng konting adhesive. Tapos, lalagay ko siya sa kuko. Tapos, tutuyuin. See? Napaka-easy. Ang paglalagay ng soft gel is so easy. Huwag mo muna siyang tutuyuin kapag may excess. Ayun, matatanggal mo siya kaagad. Napakadali lang, di ba? Tutuyuin mo lang siya, tapos pag natuyo na yan, ilalagay mo siya sa loob ng machine. Tapos, ayun na, tapos na. Ganun lang yung paglalagay ng soft gel. Hindi ko muna siya tinutuyo. Tatanggalin ko muna kung may sobra siya sa dulo. Kasi pag tinuyo mo siya, hindi mo na matatanggal yung sobra sa dulo. At saka pangit siya tignan, hindi neat. Kailangan tanggalin mo yung excess. Tapos, same thing lang sa paggawa sa kabilang kamay. Kung ano yung ginawa mo sa kabilang kamay, ganun din yung gagawin mo. Kailangan mo ng linisan, cleanser, tapos yung primer, lalagyan mo ng primer yung kuko, tutuyuin mo siya. Ganun din, same lang din mo. Pareho lang din siya. Then I will check if the nails of the customer is straight, because sometimes it's not really straight. And then susukatin ko siya kung anong length ang gusto ng customer.
isi-shape mo siya. Yung ibang kuko, may mahaba, may maiksi, hindi mo siya matatansya. Hindi kagaya na kapag may sukatan ka, malalaman mo na pare-pareho lang talaga yung sukat ng kuko ng customer. Shaping niya tayo. Ang napili sa shape ng customer is ballerina. Binap mo na yung taas para mawala yung shiny. Tapos, magsishaping na ito. Ballerina shape ang gusto niya. It's a ballerina shape or it's called coffin. Paglalagay ng kulay, maganda yung tingnan ng paglalagay ng kulay. Hindi siya bumpy. Minsan kasi may naiiwan pang dulo. Yan din yung isang sekreto para hindi mo madaling matuklap yung soft gel. Kailangan talagang nakaplat siya sa balat ng customer para kahit na maghugas pa siya ng maghugas, humawak ng water, hindi siya mag-o-open agad-agad na mag-stay siya ng 3 weeks to 1 month.
paglalagay ng order. Kasi ipopost ko siya later sa another vlog. Kaya sundan niyo ako guys.